Sa nakaraang episode ay nakilala natin ang ating bida na si Noel. Siya ay may unique at natatanging kapangyarihan na kayang palakasin ang kanyang mga kasama sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Bukod doon ay taglay din niya ang katalinuhan kaya't madali niyang napapamunuan ang kanyang mga kasama. Sa nakaraang kabanata ay nabuwag ang grupo ni Noel dahil sa isang kasalanan na nagawa ng kanilang leader. Naiwan na mag-isa si Noel kaya't ito ang naging unang hakbang niya upang bumuo ng panibago niyang grupo. Sa nakaraang kabanata ay naging miyembro ng grupo ni Noel si Alma at ngayon ay patungo na din sila sa kanilang unang misyon upang tapusin ang mga magnanakaw. Sa pagpapatuloy ng kwento ay biglang nagising si Noel mula sa kanyang pagkakatulog at laking gulat niya dahil nakasandal na pala ang mukha niya sa dalawang naglalakihang mga monay ni Alma. Sa sumunod na eksena ay narating na rin nila ang Mintz Village at nakipagkita na rin sila sa mayor ng nasabing lugar. Nagtaka ang mayor kung bakit hindi kasama ni Noel sina Lloyd, Tanya at Walter kaya't sinabi ni Noel na nag-quit na sa grupo ang mga ito. Ipinakilala niya rito si Alma at sinabi na dalawa lang sila sa grupo ngunit sinabi ni Noel na huwag itong mag-alala dahil kaya nilang tapusin na dalawa ang misyon. Naupo sila sa loob ng bahay upang pag-usapan ang tungkol sa gagawin nilang misyon. Napansin ni Noel na nakasilip ang anak na babae ng mayor na si Chelsea kaya't nang makita siya nito ay bigla itong nagtago. Ayon sa mayor ay excited ang kanyang anak dahil gustong-gusto ulit sila na makita nito. Ipinakita ni Noel ang sulat na kanyang natanggap at sinimulan ng pag-usapan ang tungkol sa mga magnanakaw. Ayon kay Noel ay nakasaad sa sulat na nasa 20 ang bilang ng mga magnanakaw at marami ring nakuhang mga kagamitan ang mga ito. Sinabi ng mayor na hindi lang mga item ang kinuha ng mga ito bagkus ay banihag din ng mga ito ang mga kababaihan. Itinanong ni Noel kung alam ba nito kung nasaan ang lungga ng mga magnanakaw. Sumang-ayon ng mayor at sinabi na nasa mabatong parte ng kagubatan ng mga ito. Sunod nun ay pinag-usapan naman nila ang tungkol sa magiging kabayaran sa kanilang misyon. Sinabi ni Noel na 200,000 fil ang pauna nilang bayad at 300,000 fil naman ang susunod na kabayaran matapos nilang makomplete ang misyon. Inilabas ng babae ang 200,000 fil at iniabot ito kay Noel. Biglang nag-isip si Noel dahil hindi niya akalain na ibibigay kaagad sa kanya ng mayor ang kanilang paunang bayad. Tiningnan niya ang pouch at tama naman ang laman nito. Sunod nun ay nagpaalam na din siya sa mayor at sinabi na babalik na lamang sila kapag natapos na nila ang misyon. Naglakad si Noel at Alma patungo sa kinaroroonan ng mga magnanakaw. Habang naglalakad ay nagrereklamo si Alma dahil tingin daw ng tingin sa dibdib niya ang mayor habang nag-uusap-usap sila nito. Naglalakad lang sila nang biglang tawagin si Noel ng batang babae na anak ng mayor na si Chelsea. Nilapitan sila ng bata at sinabi kay Noel na mag-ingat ito sa kanilang gagawin. Nagpasalamat si Noel sa sinabi ng bata. Ipinakita ng bata kay Noel ang isang laruan na gawa sa kawayan. Sinabi ng bata na mas mataas na ang kayang liparin ng ginagawa niyang laruan kumpara noong huling punta nila doon. Matapos nun ay nagpaalam na rin ang bata kay Noel at sinabi na hihintayin niya ito dahil magluluto ng masarap na pagkain ang kanyang nanay para sa kanila. Sinabi ni Alma na malakas talaga ang appeal ni Noel dahil kahit bata ay nagkakagusto dito. Itinanggi ito ni Noel. Matapos nun ay nagpatuloy na ulit sila sa paglalakad. Gabi na rin nang marating nila ang lungga ng mga magnanakaw habang nagkakasiyahan ang mga ito. Gamit ang isang telescope ay inispatan niya ang mga ito. Doon napagtanto ni Noel na mali ang impormasyon na sinabi ng mayor dahil nasa 40 pala ang bilang ng mga ito. Inispatan ni Noel ang isang lalaki at sinabi na ito ang pinuno ng grupo. Sinabi rin niya na ito si Gordo the Razor Blade. Sinabi niya kay Alma na wanted ang taong ito at may nakapatong na 2 milyong fil sa ulo. Sinabi niya na si Gordo ay isang B-rank na bandit kaya tinanong niya si Alma kung kaya ba niyang talunin ito. Sinabi ni Alma na kaya niya ito ng one-on-one ngunit mahihirapan siya kung makikipaglaban din ang mga kasamahan nito. Sinabi naman ni Noel na siya na ang bahala sa ibang mga kasamahan nito. Tinanong ni Alma si Noel kung makikipaglaban din ito. Sinabi ni Alma na may kakayahan siya na itago ang kanyang sarili ngunit kung makikipaglaban din si Noel ay kaagad siyang makikita ng mga ito. Sinabi ni Noel na huwag niyang isipin ang mga bagay na yun dahil mayroon siyang magandang plano. Gumamit ng skill na stealth si Alma upang hindi siya makita ng mga kalaban. Gumamit naman si Noel ng skill na tinatawag na link. Sa pamamagitan ng skill na ito ay maaaring makapag-usap si Noel at Alma kahit na magkalayo ang distansya nilang dalawa. Pinuntahan ni Alma ang barracks ni Gordo at sinabi kay Noel na nakahanda na siya sa anumang sunod na utos nito. Sunod nun ay gumamit naman ng stunt hall si Noel kaya't na-paralyzed ang mga tauhan ni Gordo. Nagulat si Gordo dahil sa mga nangyari. Sunod nun ay naglabas na ng command si Noel kay Alma na patayin nito si Gordo. Gumamit ng skill na Axel si Alma at mabilis niyang pinuntahan si Gordo. Wala nang nagawa si Gordo at sa isang iglap ay kinitil ni Alma ang buhay nito. Sunod na command ni Noel kay Alma ay abalahin ang mga tauhan ni Gordo habang pababa ito ngunit sa halip ay isa-isang niyang kinalaban at binawian ng buhay ang mga ito.
Habang pababa gamit ang isang lubid ay napagtanto ni Noel na delikado ang buhay ni Alma kaya't naghagis siya ng isang flash grenade upang mabulag ang mga kalaban. Nagpaputok din siya ng ilang flame bullets upang sunugin ang mga ito. Doon na din natapos ang kanilang misyon. Bumalik sila kaagad sa mayor at sinabi na inubos nilang lahat ng mga kalaban at kinuha din nila ang ulo ni Gordo patunay na napatay nila ito. Sinabi ni Noel na kukuhanin na nila ang 300,000 fil na kabayaran ngunit sinabi ng mayor na pumasok muna sila sa loob ng bahay dahil naghanda ang kanyang asawa ng isang masarap na hapunan. Nagkwentuhan lang sila matapos nilang kumain. Habang nagkukwentuhan ay biglang sinabi ng batang babae kay Noel na pangarap din nito na maging isang seeker. Sinabi ni Noel na kahit sino ay pwedeng maging isang seeker basta't nasa hustong gulang na ito. Sinabi rin niya na kailangan lang niya na magrehistro sa gobyerno upang maging isang ganap na seeker. Ipinaliwanag din ni Noel kung ano-ano pa ang mga kailangan niyang gawin upang maging isang seeker. Sinabi rin niya dito na kailangan din niyang mag-ipon ng pera dahil kakailanganin niya yun sa kanyang paglalakbay. Itinanong ng batang babae kung maaari ba itong sumali sa binuo niyang grupo na Blue Beyond. Sinabi ni Noel na walang problema sa mithiin nito basta't maging isa siyang malakas at matagumpay na seeker. Labis ang naging tuwa ng batang babae na si Chelsea sa mga sinabi ni Noel. Habang nasa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap ay biglang inilabas ng mayor at ng kanyang asawa ang isang bote ng wine. Hinikayat niya si Noel at Alma na uminom ng alak bilang pagdiriwang sa tagumpay ng kanilang misyon. Sinabi niya na nagkakahalaga ang alak na yun ng 100,000 fil at itinabi niya ang alak na yun para sa isang mahahalagang okasyon. Nagsalin siya ng alak sa 2 baso at pagkatapos ay ibinigay niya ito kay Alma at Noel. Kinuha ni Noel ang baso at inamoy-amoy niya ang laman na alak nito. Pinuri ni Noel ang alak nito at sinabi na maganda ang amoy nito. Natuwa ang mayor sa sinabi ni Noel ngunit lingid sa kanyang kaalaman ay naghihinala na pala si Noel. Sinabi ni Noel na bilang mga bisita sa kanyang tirahan ay dapat na siya ang maunang tumikim ng alak na hinain nito. Biglang nagulat ang mayor at sinabi kay Noel na hindi ito umiinom ng alak. Tinuwanan siya ni Noel at sinabi na ano pa ang silbi ng pagbili nito ng alak na nagkakahalaga ng 100,000 fil kung hindi naman pala ito umiinom. Hindi nakaimik ang mayor. Sinabi ni Noel na nilagyan niya ng lason ang alak na kanyang hinain kaya't hindi rin niya mainom ito. Napatayo na lang ang mayor sa kinauupuan nito at itinanggi rin niya ang mga sinabi ni Noel. Sinabi ni Noel na kapag namatay sila ay hindi na sila nito mababayaran at makukuha din ng mga ito ang kanilang mga kagamitan. Muling itinanggi ng mayor ang paratang ni Noel at sinabi na wala itong basehan sa kanyang mga sinasabi. Sinabi ni Noel ang 3 niyang dahilan upang patunayan ang kanyang mga bintang. Una ay sa kadahilanan na ang isang tao na nanakawan ng mga magnanakaw ay hindi na mag-aaksaya pa na maglabas ng isang alak na nagkakahalaga ng 100,000 fil. Pangalawa ay dahil sa mumurahing wine lang naman talaga ang hinain ng mayor sa kanila dahil sa amoy ito na halatang nabuksan na ito ng maraming beses na malayo sa sinabi nitong itinabi niya ang alak para sa isang espesyal na okasyon at ang pangatlo ay dahil sa mataas na pagnanasa nito na painumin sila ng alak sa isang biglaang okasyon. Sumangayon si Alma sa mga sinabi ni Noel at sinabi sa mayor na hindi sila basta-basta maloloko nito. Hindi pa rin umamin ang mayor at sinabi na wala silang patunay sa kanilang mga binibintang dito. Muling iniabot ni Noel ang alak sa mayor at inalok na inumin ito. Hindi niya ito ininom at itinapon niya din ito. Sa inis ng mayor ay nasigawan niya ang dalawa at sinabi na lumayas na ang mga ito sa kanilang lugar. Nagsasalita pa ang mayor nang biglang gumamit ng skill na confess si Noel kaya't natahimik ito. Itinanong ni Noel sa mayor kung nilagyan ba niya ng lason ang alak na ibinigay nito. Dahil sa spell na ginawa ni Noel ay napaamin ang mayor sa kanyang ginawa na paglalagay ng lason sa alak na ibinigay nito. Nagulat ang mayor kaya't tinakpan niya ang kanyang bibig dahil sa kanyang mga sinabi. Hindi naman makapaniwala si Chelsea na pinagtangka ang patayin ng kanyang tatay sina Noel at Alma. Biglang sinugod ni Noel ang mayor at gamit ang kanyang hinlalaki ay binulag niya ang kanang mata nito. Naghihiyaw sa sakit ang mayor dahil doon. Nilapitan ni Noel ang mayor at sinabi na isusunod na nito ang kanyang kaliwang mata at tatanggalin din nito ang kanyang ilong, mga tainga at maging ang mga ngipin nito. Nagmakaawa ang mayor kay Noel. Sinabi ni Noel na kulang ang pagmamakaawa nito sa tangka nitong pagpatay sa kanila. Sinabi ng mayor na ibibigay na niya ng buo ang bayad na 300,000 fil huwag lang siyang saktan nito ulit. Hindi pumayag si Noel at sinabi na kailangan niyang ibayad lahat ng salapi na naroon sa bahay na yun upang mapatawad niya ito. Hindi rin pumayag ang mayor sa sinabi ni Noel dahil ayon sa kanya ay may mga utang pa ito na kailangang bayaran. Sinabi ni Noel na wala siyang pakialam sa mga utang nito kaya't mabilis na tumakbo si Chelsea sa kanilang kwarto. Bubuladya na sana ulit ni Noel ang isang mata ng mayor nang bigla siyang pigilin ni Chelsea dala-dala lahat ng pera na mayroon sila sa bahay na iyon. Ayon sa kanya ay nagkakahalaga ng 800,000 fil ang laman ng pouch na iyon.
Nagmakaawa siya kay Noel at sinabi na huwag na nitong saktan ang kanyang tatay. Hindi pumayag ang mayor sa ginawa ni Chelsea dahil papatayin daw siya ng kanyang pinagkakautangan ngunit wala na din itong nagawa. Inabot ni Chelsea ang pouch kay Noel at kinuha naman niya ito. Matapos tingnan ang laman nito ay sinabi niya kay Alma na maghanda na ito dahil lilisanin na din nila ang lugar. Napaiyak na lang ang mayor at ang kanyang asawa dahil sa mga nangyari. Hindi naman napigilan ni Chelsea ang kanyang emosyon kaya't nasigawan niya at naisumpa si Noel dahil sa ginawa nito. Napapikit na lang si Noel dahil sa sinabi ni Chelsea. Naglakad ang dalawa sa kalagitnaan ng mga puno. Tinanong ni Alma si Noel kung ayos lang ba ang kalagayan nito. Itinanong ni Noel kung bakit. Sinabi ni Alma na mataas ang paghanga sa kanya ni Chelsea at palagay na din ang loob niya dito kaya't hindi raw ba ito naaawa sa ginawa niya dito. Sinabi ni Noel na kung paiiralan niya ang awa ay aabusihin siya ng mga tao at marahil ay uulitin lang ng mga ito ang mga kasalanan na kanilang ginagawa. Muli lang silang naglakad at sa kanilang paglalakad ay nakakita sila ng isang malaking airship. Ayon kay Noel ay pag-aari ng Goat Dinner Clan ang airship na yun na mayroong 3-star regalia. Itinanong ni Alma kung ano ang ibig sabihin ng regalia. Sinabi ni Noel na iyon ang simbolo ng mga katangian at mga achievements ng isang clan na iginawad ng imperyo. Ayon sa kanya ay mayroong 7 regalia clan. 4 ang nagtataglay ng 3-star regalia, 2 ang mayroong 2-star regalia at isang pinakamataas na regalia na nagtataglay naman ng 1-star. Sinabi niya na isa sa mga privilege ng mga regalia clan ang pagkakaroon ng airship. Namangha si Alma sa sinabi ni Noel at sinabi na marahil ay napakahuhusay ng mga seeker ang nakasakay sa airship na yon. Sinangayunan ito ni Noel at sinabi na hindi lang basta mahuhusay na seeker ang nakasakay doon bagkus ay talentado at matatalinong mga seeker din silang lahat. Itinaas ni Noel ang kanyang kamay at sinabi kay Alma na sa loob ng isang taon ay makakabuo din sila ng isang regalia clan. Pagkasabi nun ay biglang naalala ni Alma ang nakaraan habang kausap niya ang bagong head ng Society of Assassins. Itinanong ni Alma kay Simon Gregory kung nakapasa ba ito sa kanyang pagsusulit. Sinabi ni Gregory na isang mahusay na seeker si Alma at talentado din ito sa pakikipaglaban. Sinabi ni Gregory na may mga katanungan siya kay Alma kaya't humiling siya rito na sagutin niya ito ng tama. Sa mga naging tanong ni Gregory ay napaamin niya si Alma na siya ang pumatay kay Alcor Judacoli. Bukod doon ay inamin din ni Alma na hindi siya apo nito bagkus ay sarili siyang anak nito. Ayon kay Alma ay maraming naging anak si Alcor dahil binibihag nito ang mga babae na nakikita nito sa mga nayon. Sinabi rin niya na pinaglaban-laban sila ng kanyang ama na si Alcor at dahil sa dedikasyon niya na hindi matalo sa laban ay siya ang natira sa mga ito na naging dahilan kung bakit siya ang naging pinakamalaking katagumpayan ng kanyang ama. Matapos marinig ang lahat ay sinabi ni Gregory na hindi maaring makapasok sa society si Alma. Biglang napasigaw sa inis si Alma dahil doon. Sinabi niya na para saan pa ang ginawa niyang paghihirap at pagsasanay sa kabundukan kung mababaliwala lang pala lahat ng iyon. Sinabi ni Gregory na hindi ito nababagay sa society dahil masyado itong mapusok at marahas kung makipaglaban. Sinabi niya na balak na niyang irehistro ang society sa gobyerno dahil ang goal nila ay itigil na ang ginagawang pagpatay ng mga ito. Sinabi niya na isang malaking threat sa society si Alma kaya't mas mabuti na humanap na lang ito ng ibang grupo. Hindi napigil ang maiyak ni Alma dahil sa naging desisyon ni Gregory kaya't nasigawan niya ito dahil sa sama ng loob. Tinanong ni Alma si Gregory kung ano na ang gagawin niya ngayon. Napaupo na lang ito na tila ba nawala na ng pag-asa. Sinabi ni Gregory sa kanya na hanapin nito ang apo ni Overdeath na si Noel dahil isa itong mahusay na seeker. Biglang naging interesado si Alma nang marinig niya iyon. Sinabi ni Gregory na isang talker si Noel at binanggit din niya dito ang buong pangalan nito bilang si Noel Stolan. Matapos maalala ang lahat ay bigla na lang niyakap ni Alma si Noel. Nagulat dito si Noel. Masayang sinabi ni Alma kay Noel na kahit anong mangyari ay sasamahan niya ito sa pakikipaglaban. Dito na rin natapos ang ika-4 na kabanata kaya't kita-kits ulit tayo sa susunod mga kapogi.